Wala akong planong makipaglokohan sa'yo, Mr. DeMarco. Nagngingit-ngit na wika naman ni Ira. Matalim pa rin ang tingin niya sa lalaki. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Naaaliw na tumawa naman si Alvaro. Napasunod ang tingin niya dito nang tumayo ito sa pagkakaupo nito. Sumarko ang puso niya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Kaba na hindi niya rin alam kung para saan. At excitement na baka gawin nga ng lalaki ang sinabi nito kanina. Gusto niyang mapapikit ng mariin. Diyos kong mahabagin. Saan siya humuhugot ng kiri sa mga ganitong pagkakataon? She was supposed to be in panic. Dahil baka magkaroon ng pagkakataon ang lalaking ito para malaman ang tungkol sa anak nito sa kanya. Magugulo ang maayos nilang buhay mag-ina. Wait, gaano ba siya kasigurado na maghahabol kung sakali ang lalaking ito? Baka ito pa mismo ang lumayo oras na malamang may sanggol na nabuo dahil sa pangungulit niya dito. Kagaya ng ginawa ng ilang lalaking nakarelasyon ni Ate Zani. Tumunog naman ang cellphone niya. Kinuha ni Ira ang cellphone para i-check kung sino ang tumatawag. Bakit hindi mo sagutin? Tanong nito na tumaas ang kilay nang ilang saglit lang siyang tumitig sa screen. Si Cecil ang tumatawag. Tiyak na magtatanong ito kung nasa DeMarco Hotel na siya. Kung alam niya lang na mapapasok siya sa gusot na ito. Hindi na sana siya pumayag na makipagkita pa kay Noah Alvaro DeMarco. Can we talk somewhere else? Hindi magandang makita tayong magkasama sa loob ng iisang kwarto. Lihim niyang kinagagalitan ang sarili. Dapat kanina niya pa naisip iyon bago pa niya isinara ang pintuan at tumakbang papasok sa loob ng kwarto nito. So late for that, Ira. Wala akong kahit na sinong empleyadong pinapapasok dito. Nang umakyat ka dito kanina, malamang ay iniisip ng mga empleyado ko sa ibaba na girlfriend kita. Kulang na lang ang maglabas ng apoy ang mga mata niya sa narinig. Pinlano mo ba ito para mapapayag ako? You bastard. Language, sweetheart. Putol naman ni Alvaro na bahagyang ngumisis sa kanya. Hindi ako basta-basta pumapayag na tawagin ako ng kung ano-anong pangalan. Wika naman ito. Itinikom naman ni Ira ang bibig pero naniningkit pa rin ang mga mata niyang nakatitig dito. Nagkamali yata siya ng pagkakakilala sa lalaking ito. Masyado siyang nag-e-expect na mabuti itong tao dahil sa ipinakita nitong pag-uugali sa kanya 2 years ago. Gentleman, bagaman nag-give in sa pagsisidyos niya rito. Gentleman? No way. Hiyaw ng kabilang bahagi ng utak niya. He was vulgar at hiniya siya nito bago sila maghiwalay noon. Partly ay kasalanan niya. Nag-offer ito. Napanagutan siya pero tumanggi siya rito. Nakahinga si Ira na maluwag nang tumalima naman si Alvaro para kunin ang whiskey na nasa ibabaw ng center table nito. Ang aga-aga umiinom ka. Hindi mapigilang tanong naman niya rito. Wala sa loob na ipinatong ang cellphone sa tabi niya. Sinundan ni Ira ng tingin ang pagsali nito ng alak sa baso, maging ang pagdala nito niyon sa mga labi nito. Pakiramdam niya sumunod ang lalamunan niya nang lumagok ito roon. Nakita niya ang pagtaas baba ng Adam apples nito. Gusto niyang sambunutan ang sarili when she found him another 2 points hotter. Diyos mio, kailan pa siyan na-hot-in sa pagtaas baba lang ng Adam apple ng isang lalaki? Guilt flooded her face nang lumingon si Alvaro at makita ang paraan ng pagtitig niya dito. Tungkol sa pabor na hinihingi mo, bakit kailangan nating magpanggap na mag-on? Tanong niya na may masabi lang at mawala sa isip nito ang itsura niya kanina lang. Dumating ang mama at papa ko mula sa Amerika noong isang araw. May gusto silang iretong babae sa akin. Si Giuliani or si Julian. Kung ano man ang kanyang pangalan dahil hindi ko pa siya nakikita. Dinig ko
Imbitado siya sa dinner na inihanda ni Trace, my brother, at ng asawa niyang si Noan. Bukas ng gabi. Ibig sabihin, wala kang girlfriend? Tanong naman niya sa lalaki. Wala ka rito kung mayroon. Hindi siya makapaniwala. Ang ganito kagwapo at kamachong lalaki walang girlfriend? Hindi ka naman siguro. Ano hindi ba? Ngumisi naman si Alvaro. Akala ko ay napatunayan ko na yan sa'yo 2 years ago. Pinamulahan naman siya ng mukha. Bakit lahat na lang na sinasabi niya ay bumubuelta sa kanya at sa nangyaring 2 taon na nakakaraan? Gusto ko lang naman malaman bakit. Masama ba yun? Angil naman niya rito. Ayokong isipin ng mama na ayaw ko ng commitment. Napailing ito. They want me to settle down the soonest. Gusto na daw nilang makita ang magiging apo nila sa akin. Muntik na siyang masamid sa huling sinabi ng lalaki. I want a serious relationship, Ira. Iyong may malalim na damdaming involved. I'm waiting for the right girl. Iyong desenting babae na liligawan ko ng formal at sinadya nitong ibitin ang kasunod. Mataman siyang pinagmasdan. At gagad naman niya rito. Kunway naiinip siya. At iyong babaeng may mataas na moralidad. May pagpapahalaga sa sarili. May pagpapahalaga sa pagkababae. At hindi basta-basta pumapayag sa casual. Tumikhim naman ito. You see, I belong to those men who wants a virgin wife. Nagpigil naman si Ira. Gustong sumulak ng galit hanggang sa bunbunan niya. Kaya gusto mo akong panagutan 2 years ago ganon? Umangat ulit ang isang sulok ng bibig ng lalaki para sa isang makahulugang ngisi. Pagkatapos ay tila nakakalukong nagkibit balikat ito. Forget about that. The offer doesn't stand anymore. Anito na nag-iwas ng mga mata sa kanya at nilagok ang laman ng alak na hawak nitong baso. Maigi, ani naman ni Ira sa sarili. Pero bakit ganoon? Disappointed siya sa narinig mula rito. Kaya ba hindi ito nagtatanong sa kanya kung ano ang nangyari pagkatapos ng huli nilang pagkikita? Dahil hindi na ito interesado. Hindi mo pa naman nakikita ang Juliano or Julian na yon. Inaayawan mo na kaagad? Aniya sa kawalan na masabi. Mas gusto niyang nagdadaldal kaysa manahimik na lang sila pareho. Na-awkward siya lalo. Sabihin na lang natin na ayokong minamanipula ang buhay ko, Ira. Marunong akong pumili ng babaeng gugustuhin ko. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino para kilatisin ito. Seryosong wika nito. Sumandal ito sa counter at matama namang nakatitig sa kanya. Hindi ko alam na kaibigan ka pala ni Cecil. I mean, nabanggit niyang may kaibigan siyang taga Maynila. Pero hindi ko alam na ikaw yon. I could be happier nang makita kitang kumakaway sa mag-asawa habang pasakay sa kotse mo. Parang wala sa loob na anito. Ibinalik naman niya ang mga mata kay Alvaro. At bakit ka naman natuwa na nakita mo ako? Para saan ang pag-stammer niya? May ine-expect ba siyang maganda o nakakakilig na sagot mula rito? Dahil may sagot na sa problema ko. Mas convenient na ikaw ang alokin kong magpanggap bilang girlfriend ko. Alam kong hindi ka kagaya ng ibang babae. Sagot nito nang nabigla na lang sa sinabi kanina ay hindi siya interesado. Kumunot naman ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Wala ka bang kaibigan o kakilalang ibang babae? Friends? Nakaangat na naman ang isang sulok ng bibig na agad naman na wika ni Alvaro. Pagkatapos ay umiling-iling ito. Sa tingin mo ba, may babaeng papayag na 3 days lang ang validity ng kunwaring relasyon namin? They would surely demand more. Hindi lang kunwaring relasyon, pati oras ko.
At hindi ko gusto ang ganoon. Hindi ka naman siguro konsyente no? Nang iinis na komento naman niya. May punto naman kasi ang lalaki. He was more than good looking. May pera pa. Kahit sinong babae ang magti-take advantage dito. Paano ka nakakasigurong hindi ako kagaya ng ibang babaeng sinasabi mo? Tinanggihan mo ang alok ko 2 years ago. Wala akong nakikitang rason para habulin mo ako ngayon. Kung mayroon, dapat matagal ka na nagdemand ng kung ano-ano, diba? Tama ba ako? Lumunog siya kasabay ng pagsalaki na matinding kaba. Kailangan niyang makausap si Cecil. Tungkol kay Noah, pag-uwi niya. Tama. Wala sa huwis yung sagot naman niya rito. At wala akong balak hanggang ngayon. Dagdag niya rito. Tumango-tango naman ito. At mukha ka namang hindi maluhong tao. Hindi ako maghihirap kahit araw-araw mo gamitin ang credit cards ko. Maliban of course sa perang ibabayad ko sa serbisyo mo. Let me just clear this out, Mr. DeMarco. Hanggang pagpapanggap lang for 3 or 4 days ang maitutulong ko sa'yo. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan pagkatapos. Mapaglang tumawa naman ang lalaki. You were aching so hard to get rid of me, sweetheart. Anito na nagtagal ang mga mata sa mga labi niya. Nagtataasan ang mga balahibo naman ni Ira. Sa batok sa sunod na eksenang pumasok sa isipan niya. Habang unti-unti itong humahakbang palapit sa kanya. And then, pagkatapos ay dahan-dahang bababa ang labi nito sa mga labi niya. Napasigaw naman siya sa kanyang isipan. Ano bang iniisip niya? Padabog siyang umahon sa kinaupuan at binitbit ang bag niya. Hindi niya kayang tumagal pa sa harap nito. Nang hindi siya ipinagkakanulo na nararamdaman niya. Iyon ba ang tinatawag na physical attraction? It can't be. Hindi pwede imposibleng mabuhay at magkatotoo ang ilusyon niya sa lalaking ito. Aalis ka na? Saan kita pwedeng sunduin bukas? Tanong nito nang tumalikod siya patungo sa pintuan. Hindi mo ba kukunin ang paunang bayad? Hindi ko kailangan. Agap niya na nilingon ito. Basta huwag mo na akong ulit iistorbuhin pagkatapos nito. I'll see you tomorrow at the lobby 6 p.m. sharp. Anang lalaki na nagkibit ng mga balikat. Sinundan ito ng tingin ng tuluyan niyang paglabas ng pintuan. Ipinatong naman ni Alvaro ang hawak na baso sa side table. The past 2 years didn't change her. Higit lang itong gumanda. Nadagdagan ng kaunti ang timbang. Pero bumagay lang iyon lalo sa katawan ng babae. Gustong-gusto niyang nakikita itong natitense o nag-stammer and blush. Na parang ito pa rin ang experience ng babae mula sa nakalipas. Begging him to make love to her. Napangiti naman siya. Noon siya nakarinig ng patunog ng cellphone. Kumunot ang noo niya nang makita ang umiilaw at nag-iingay na cellphone sa sopa. Nilapitan niya iyon. Mami ang nakasave sa pangalan ng tumatawag. Hinayaan niyang matapos ang tawag bago sinipat ang cellphone. Naiwan marahil ni Ira sa pagmamadaling umalis kanina. Kumunot ang noo niya na makita ang paglitaw ng litrato ng batang lalaki. Sa screen ang pindutin niya ang lock button nito. Kumabog naman ang dibdib niya. The smell looks familiar. Pinakatitigan niyang screen. May anak na ba si Ira? Nag-asawa na ba ito? Bakit hindi niya iyon na itanong sa babae? Hindi niya alam kung saan galing ang pait na nakapa niya sa dibdib. Paano kung may pamilya na pala ito? Heto siya nanggugulo. Idinadamay ang babae sa problemang kung tutuusin ay hindi naman ganun kabigat talaga. Muling nagring naman ang cellphone. Si Cecil na ang caller. Mabilis at walang pagdadalawang isip niyang sinagot ang tawag.
Tanging sa dating sekretarya niya lang makukuha ang sagot sa dalawang tanong niya. Naabutan ni Ira si Noah na pumapalaho ng iyak ng umagang iyon. Hindi daw ito mapatahan ni na Ate Zai ni Nia at ni Nanay Lina. Hinahanap daw siya. Tumahimik lang ang bata na makita at makarga niya ito. Dinala niya si Noah sa kwarto na ipinahiram sa kanila ng Ate Zai ni Nia. Nakipaglaro siya sa anak. Masuyo niyang hinagod ang buhok ng bata nang maghikap ito at tumapa sa kama. Napangiti siya habang nakatitig sa anak. "Nakita ko ang daddy mo, anak." Bulong niya dito. Napagdesisyonan na niyang sabihin na kay Cecil ang lahat. Wala naman sana siyang plano na ikwento sa kahit sino ang totoong nangyari noon. Kung hindi sana personal na magkakilala sina Alvaro at Cecil. Mapaninindigan niya naman sana iyon. Pero sa ngayon, wala siyang pagpipilian. Kung hindi sabihin sa kaibigan ang totoo para matulungan at maintindihan nito kung bakit kailangan niyang iwasan si Alvaro. Patagilid siya nahiga sa tabi ng anak nang makatulog ito. "May bisita ka, Iha." Imporma naman ni Nanay Lina sa kanya na bumungad sa pintuan. "Sino daw?" Pabulong na tanong niya bagaman nagtataka. Sino ang bibisita sa kanya sa bahay mismo ng kapatid? Nakatuon ang mga mata niya sa anak na himbing sa pagtulog. Dahil nakatalikod siya mula sa pintuan, hindi niya napansin ang pagsungaw ng isang matangkad na lalaki sa pintuan. Hindi niya rin nakita ang pagtatagis ng mga bagang nito sa pagkakatitig sa kanya at sa batang lalaki sa tabi niya. "Nanay?" Untag niya nang hindi sumagot si Nanay Lina. Pumihit siya sa kinahihigaan. Muntik na siya mahulog sa kama nang makita niya si Alvaro na nakatayo sa hamba ng pintuan. Salubong ang makakapal na mga kilay nito.